Ayan, so ngayon po ay mag-activate po tayo ng DepEd Commons account. So first, ang kailangan po natin gawin is kailangan nakapunta po tayo dito sa link ng Microsoft. So saan po mga galing ang link? Ibibigay po namin yan. So either po akong bibigay or si Ma'am Marian. So maaari din po ito ay manggaling sa mga GC natin or sa ating mga key teachers or head. So ito na po, una po natin gawin since meron na po akong link. Pinindot ko na po yung link, so nandito na po ako sa Microsoft. So ito pong nakikita ninyo, ito po yung interface ng Microsoft. So ang una po natin gagawin is magsa-sign in po muna tayo. Yan, so click ko po yung sign in. Then after po nyan, after na mag-load siya is ilalagay na natin yung ating Microsoft account. So ang Microsoft account po natin is ay merong so kapag ganito ang lumabas, ang gagawin po natin, kaya lang may ganitong lumabas, may existing dyan kasi meron na akong nai-open before. Pero para po sa mga first timer, ang lalabas po lang dyan sa inyo is option ng pag-sign in, paglalagay ng email. So ganito po. Ayun, so ang domain po ng ating Microsoft account is at r4a dash or minus 2 .deped.gov.ph. So itatype ko na po yung aking gagamitin. Yan. At r4a 2.deped.gov.ph. Then next. Ayan, then this time ay mag-enter na po tayo ng password. Okay. So kung ano po yung default na password na ibinigay sa atin, yung po ang ilalagay natin dito. Okay, so then next is sign in. Okay, so kapag nakita po natin ito, mag-change na po tayo, mag-update na po tayo ng password. Okay? So, i-update natin yung password. Mag-create tayo ng password na hindi natin dapat makalimutan. Okay? So, mag-iisip lang po tayo ng password. Okay, but first yan ay ilalagay muna natin yung current password natin. Okay? Current password yung itinype ko po kanina. Yun po yung current password natin. Then, after ng current password, mag-create na tayo ng panibagong password. Okay, so ito na po. Ilalagay na natin ang ating new password. Ayan, then after po, i-re-retype lang ulit natin para ma-confirm. And then after po na sigurado na kayong tama yung pagkakatype ninyo ng password, pwede na nating i-click tong sign in. Okay, click sign in. Ayan, so after natin i-log in yung ating Microsoft account, so ngayon, pag nakapasok ka ay mag-update na tayo ng password. So ito na, ilalagay muna natin yung current password natin. Yan, and then ngayon mag-create na tayo ng panibagong password. Okay, panibagong password na po ito ha. Ayan, so i-re-retype lang natin para ma-confirm. Yan, pag sure na kayo na tama na yung pagkaka-confirm ninyo, click lang yung sign in. O yan, so may error akong hindi nag-match, so ulitin ko na lang para sure. Ulitin ko siya pareho. Yan, then confirm lang ulit natin, make sure na tama.
Then, ayan. So, nag-match na yan. Click sign in. Ayan. So, nakapasok na tayo ngayon. Click lang natin to. Okay. And then, next. Ayan. So, wait lang natin. Ayan. So, meron dito warning. Don't lose access to your account. To make sure you can reset the password, we need to collect some info. Okay. Ayan, so this time maglalagay na tayo ng recovery email. Okay? So, importanteng meron tayo dito ng recovery email kasi if in case nagkaroon tayo ng problem, pagre-reset ng password, doon natin i-recover sa email na ilalagay natin dito. So, click natin tong set it up now. Okay, so maglalagay tayo ngayon dito ng email. So, pwede nating ilagay dito yung ating DepEd email. So, yung DepEd email natin ay merong domain ng @deped.gov.ph. Yan, i-type ko lang. Yan, .ph. Okay. Ayan, then email me. Ayan, so ito na yung code natin na sent dun sa ating email. So, 758-598. Okay, so kailangan hindi siya ma-expire. Then, click to verify. And then, may lalabas dito. Pwede na ulit nating i-close yun. And then, click lang natin, finished. Ayan. So, tapos na natin siyang i-activate. So ngayon, ano natin yung password na ginamit natin kanina. Okay? Okay. So, ilagay lang natin yung password na ginamit natin kanina. Yan. Then, click sign in. Okay. X lang natin to. Okay, then yes. Ayan. So, makakapasok na tayo ngayon sa Microsoft. Yan, so may greetings na ako nakita. Ang good afternoon. So, real time tong mag-greet sa inyo. Depende kung anong oras nyo na open. Okay, so ito na yung interface ng Microsoft natin. So, ang next natin gagawin is, kailangan nating mapuntahan yung Outlook. But first, paano natin makikita yung Outlook? So, makikita natin dito sa left side, meron ditong Word, Excel, PowerPoint. Ito ay mga license na pwede nating gawing installer. Okay, but first, dito tayo sa Outlook. Ito, pang-apat na tong blue na parang envelope. So, dito tayo mag-click. I-click lang natin yung Outlook na yan. Yan, yung parang inbox. Nandyan yung mail sa atin. So, wait lang natin mag-load. Yan. So, makikita natin, meron ditong email si DepEd Commons. Ayan. So, i-click natin siya. Ayan. I-close lang natin tong pa-welcome ni Outlook. Ulitin ko, click natin yung email ni DepEd Commons. Then, ito yung nakalagay doon. So, meron dyang, your DepEd Commons account is created and needs to be activated. So, dito tayo mag-click sa click on this link. Click natin yan. Ayan. So, papunta tayo ngayon sa DepEd Commons. Okay, activate natin yan. So, meron dito, ayan, makita na natin yung logo ng DepEd. So, meron ditong prompt na mag-change ka ng password. So, kailangan mo mag-create ulit ng another password para sa DepEd Commons. Okay. So, mag-create tayo ng new password. Yan, then, i-confirm lang natin yan. By retyping dito ulit.
Yan. So, kapag sure ka na tama yung parehong new password sa confirm new password, pwede na natin i-click itong change my new password. Yan. So, makakakita ka dito ng confirmation sa taas, sa left side, na your password has been changed successfully. You are now signed in. So, since signed in ka na, pwede ka na ngayon mag-explore dito sa DepEd Commons. So, pwede ka rin mag-edit dito ng iyong account. Pwede mong lagyan yan ng mobile number, designation, and pwede mo siyang i-update. Okay. So, pwede ka mag-update dyan. And then, kung wala ka na i-update, tapos ka na maglagay dyan ng informations mo, click mo lang yung update, and then pwede ka nang back to home. Okay. Pwede ka mag-explore dito ng per year level. Meron dito mga nakalagay ng learning materials. Ayan. So, makikita natin dyan by year level, kinder to grade. Ayan, may senior high school. So, pwede kang tumingin dyan kung anong pwede mong makuha. So, sa grade 9, sabi may 5. Tingnan natin. Ang may laman lang dito is AP and educational videos. Try natin yung merong laman na AP. Kasi since yung ibang subject ay walang nakalagay. So, ito yung nakalagay doon. Pwede kang mag-download ng file. So, ang module na to ay kahulugan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, option nyo na yun kung gusto nyo po or kailangan nyo po i-download itong learning materials na yun. So, kung wala na pong gagawin, pwede nyo na pong i-log out ito. Okay. So, home, pwede nating hanapin yung log out dito. Ito. Okay. So, ila-log out lang natin siya by clicking yung log out na yan na option. Okay. So, ano pa bang pwede nating ma-explore dito? Kung wala na talaga is, click lang natin yung log out. Okay, click na natin yung log out. Then, that's it. So, ganun lang po kasimple ang pag-activate ng DepEd Commons. So, mag-login tayo dun sa ating Microsoft Word. Then, mag-change ng password. And then, pupunta sa Outlook. Tapos, kukunin natin dun yung email ni DepEd Commons. Then, change tayo ng password. And then, yun na. Ganun lang siya kasimple. Ayan. Kailangan lang po natin tandaan yung ating password para hindi tayo nagkakaroon ng problem. So, yun lang po. Thank you so much sa panonood. Maraming salamat po.